Maagang gumising nung araw na yon si Andrea at hindi gaya dati, hindi siya nagluto ng breakfast. Hinayaan na lang niya na si Sunny yung mag-prepare noon. Total alam naman niyang masasayang lamang effort niya. Naisip niya sa halip na magmukmok sa isang tabi, kailangan niyang libangin ang sarili. Nag-message siya sa nanay niya na uuwi siya na Santa Teresita dahil namimiss na niya ang mga to. Excited ang nanay niya sa binata. Dahil sa binalita niya kaya bigla itong napatawag. Magbabawas ka lang? Hindi ka ba sasama ng asawa mo? Simula na ikasal kayo, never pa siyang pumasyal ulit dito ah. Alam niya namang masyadong busy si Nathan ngayon, Nay. Tsaka, hindi pa ba ako sapat? Pabiro pa niyang sabi dito. Naku, ano mo namang miss na miss ka na namin? Pero iba rin syempre kung kasama mong asawa mo. Hayaan niyo, next time isasama ko siya. Sabi na lamang niya sa ina para hindi na to mag-usisa pa. Pagkababa ng telepono, ginaya kaagad niya ng kanyang mga gamit. Isang linggo niya balak tumagal ng Santa Teresita. Sinadya niyang di magpaalam kay Nathan. Bahala na kung magalito sa kanya. Total kahit naman anong gawin niya, may masasabi to para lang masaktan siya. Masamang masama talaga ang loob niya at pakiramdam niya. Tuluyan na siyang bibigay kung hindi niya lilibangin ang kanyang sarili. Hinintay lang niyang makalis sa Nathan sa bahay, tsaka siya tumawag ng taxi para magpahatid sa bus terminal. Nagsabi lang siya kay Amy na umuwi muna siya sa kanilang probinsya. Habang nasa bus, kung ano-anong mga masasayang alaala nila ni Nathan ang nagbabalik sa kanyang isipan. Talaga bang lahat ng yon pakitang tao lamang nito sa kanya? Hindi niya alam kung ano ang naglalaro sa utak ng asawa, ngunit palagay niya kailangan niyang tanungin ang kanyang daddy tungkol doon. Ngunit hindi niya alam kung paano yun sisimulan. Alas 3 na ng hapon nang makarating siya sa Santa Teresita. Nilagang mais ang kain niya sa daan, kaya naman kanin kaagad ang hinanap niya na makarating ng bahay. Nagtaka pa siya nang pagkarami-raming putahe ang niluto ng nanay niya para sa kanya. Parang may fiesta, sabi niya sa dami ng inihandang pagkain ng nanay niya sa mesa. Talagang walang duda, ako nga ang paborito ninyong anak. Biro pa niya dito at saka naupo na. Wala pa ba si Daddy? Maaga yung uuwi dahil alam na paparating ka. Nakangating sabi ng mommy niya. Di na nga sana papasok sa trabaho nung malamang uuwi ka eh. Pinilit ko lang. Kako, isang linggo ka naman dito. Mabuti pinayagan ka ng asawa mo. Tipid ng ngiti lang sinagot niya. Kumunot ang noon nito. Humila ng bangko at naapo sa tapat niya. Huwag mong sabihin, nag-away kayo. Usisa nito. Tumawa siya ng pagak ngunit hindi may kukubli ang kalungkutan sa kanyang mga mata. Mommy naman, umuwi lang ako dito, nag-away na kami kagad. Di ba pwedeng namimiss ko lang kayo? Mangyak-ngyak na sabi niya. Umiwas siya ng tingin dahil nahihirapan na siyang magsinungaling. Napahinga ito ng malalim. Alam niya, ramdam nito na may dinaramdam siya. Hindi talaga siya sanay na nagsisinungaling dito. Anak, ano nangyari? Makikinig ako. Nakatingin siya sa ina at saka hindi na napigilan ng sarili. Napaiyak siya ng tuluyan. Mommy, parang batang sabi niya. Normal lang sa mag-asawa. Ang paminsan-minsan nagkakantapuhan, anak. Ano bang pinag-awayan ninyo? Nag-aaral lang tanong nito. Nakagat niya ang pang iba pang labi. Hindi niya alam kung paano uumpisan sa ina ang lahat-lahat. Natatakot siya na baka mas lalo magkagulo kung sasabihin niya rito ang totoo. Ano nga bang dapat niyang gawin? Kumunot ang noon ng kanyang ina. Andrea, magsabi ka sa akin ng totoo. Nag-away ba kayo ni Nathan? Napalunok si Andrea. Di niya na kayang iwasan pa ang tanong ng ina. Mommy, parang batang sabi niya. Pwede po bang tayo lang munang dalawang makaalam nito? Huwag niyo po munang sasabihin kahit kanino. Pakiusap niya sa ina. Tumango ito. Sinimulan niyang ikwento sa ina ang lahat. Di makapaniwalang ginagap ni Aling Nena ang kanyang mga kamay. Gulat na gulat to sa lahat ng mga sinabi niya. Diyos ko, ibig sabihin pinaglalaroan ka lang ng lalaking yon? At pinagbibintangan niyang isang daddy mo sa... Para tong mahihimatay habang iniisip ang lahat ng kanyang mga sinabi. Hindi mo mamati tao ang daddy mo? Mariing sabi nito sa kanya. Mommy, sa palagay niyo po, kaya mag-imbento si Nathan ng ganon? Kabigat na paratang kay daddy? Mahinang tanong niya rito. Napakagatlabi ang matanda at saka tumiim ang tingin sa kanya. Babawiin ka namin sa kanya. Mommy, mahal ko po si Nathan. Aniya sa ina. Hindi ko alam kung paano pa maaayos ang pagsasama namin.
Ngunit hanggat di ako nawawalan ng pag-asa, ayoko po siyang sukuan. Nahihibang ka na ba? Sita nito sa kanya. Napatungo siya. Awang-awa namang niyakap siya ng kanyang mommy. Ma, please, hayaan niyo muna ako. Baka sakaling maayos ko pa po ito. And please, wag niyo naman po ipaalam kahit na kanino. Ayokong bigyan ng problema si daddy. Please, mommy. Napahinga to ng malalim. Hirap na hirap ang kaloobang tumingin to sa kanya. Hanggang kailan mo itatago sa kanila ang problema mo? Andrea, hindi ko naman papayagang saktan ka lang ng lalaking yon at wala lang akong gagawin. Mommy, please? Okay, pero oras na pagbuhatan ka ng kamay ng lalaking yon, sabihin mo sa akin, talagang makakatikim sa akin ng lalaking yon. Yamot na sabi ng ina sa kanya. So far, hindi naman niya ako sinaktan physically. At huwag kayong mag-alala, mommy. Ako mismo makikipaghiwalay sa kanya. Oras na ginawa niya yon, pagbibigay assurance niya rito. Diyos ko, hindi kita pinalaki at inalagaan para lang saktan ka ng kusino. Muli na naman tong napahagulgol. Ma, please, stop crying. Mamumugto ang mga mata nyo. Malalagot tayo kay daddy. Saluhan nyo na lang ako sa mga niluto nyo. At kalimutan na muna natin ang tungkol sa problema ko. Please, mommy. Pilit niyang pinasigla ang tinig. Pinahid ang mga luha ng ina. Bukas, punta tayo sa parlor. Magpapaganda tayong dalawa, okay? Awang-awang tumango ang ina sa kanya. May pait sa labing napatawa siya. Mommy naman eh. Huwag niyo naman akong tingnan na parang ako lang pinakamalas na babae sa mundo. Marami pang ibang babae dyan na mas masahol pang problema kaysa sa akin. Sabi niyang nilakihan ang mga ngiti. At least tayo maganda. Yung iba nga sinasaktan na nga ng mga asawa nila. Ang papangit pa nila. Pilit na pilit ang nagpapatawang sabi niya. Pero hindi natawa ang ina sa joke niya. Muli siyang napaluha at saka yumakap sa kanyang mommy. Kahit paano naibsan ang bigat ng mga problemang dinadala niya dahil naibulalas niya sa inang lahat. Pinagdarasal na lamang niyang mga pangatawanan niya to na itikom ang bibig at huwag magkwento sa mga kapatid niya at sa daddy niya. Nang makawi ang daddy niya, excited tong nag-usisa sa kanya. Panay ang tinginan nila ng mommy niya. Panay din ang dasal niya na sana hindi madulas ang mommy niya sa daddy niya. So far, natiis naman ng mommy niya ang sarili niya ang nararamdaman. Alam niya kung gaano nahihirapan ang ina at somehow nagigilty siya. Para tuloy gusto niyang pagsisihan na naikwento pa niya rito ang pinagdaraan ng problema. Sana pala, sinarili na lamang niyang lahat ng hindi na mahirapan pang ina. Kung bakit naman kasi, hirap na hirap siyang magsinungaling sa mga magulang at mga kapatid. Laking gulat pa niya na maghahating gabi, dumating si Nathan at sinusundo na siya. Nathan's POV. Bakit naman di ka malang nagpaalam sa asawa mong pupunta ka rito? Sita ni Mang Rafi kay Andrea. Hindi maganda ang ganyan, iha. Akong napapahiya sa inasal mo? Anitong tumingin sa kanya. Pagpasensyan mo na si Andrea, iho. Alam mo namang bago pa lang kayong kinasal, kaya nawala siguro sa isip niyang may asawa na siya at di niya na sarili ang mga desisyon niya. Naiintindihan ko ho yun. Sabi niyang tinignan si Andrea. Kunin mo mga gamit mo at magbabalik na tayo ng Maynila. Hindi ka pwedeng magstay ng matagal dito. Nakalimutan mo na bang ma-event ang company sa isang araw at kailangan kita doon? Malambing ang tonong sabi pa niya rito. Ngunit kitang-kita niya nang tingnan lang siya nito na masama. Pilit ang iting ginawa niya. Kung nagtatampo ka sa akin dahil wala na akong halos time sa'yo sa sobrang dami ng trabaho ko, I'm sorry. Hayaan mo't babawi ako sa'yo next month. Promise we will stay here for a couple of days next month kung gusto mo. Nako naman, bakit ka ba nagmamadali? Dito na kayo magpalipas ng gabi. Bukas na lang kayo ng umaga lumuwas ng Maynila. Dinig niyang sabi ng daddy ni Andrea sa kanya. Ho? Naubusan na siya ng idadahilan. Kaya napapayag na lamang siya nito na sa bahay ng mga to magpalipas ng gabi. Napilitan tuloy silang dalawa ni Andrea na magsama sa isang kwarto, habang si Mang Roy ay sa isang bakanting kwarto naman pinatulog ng mga ito. Wala silang imika ni Andrea nung nasa kwarto na siya nito. Hindi niya to po pwedeng komprontahin sa ngayon. Hindi pa siya handang isang bulat sa mga magulang nito ang totoong dahilan kung bakit ito pinakasalan. Patalikod siyang nahiga dito, ngunit ewan ba niya kung bakit di niya mapigilan ang pag-iinit ng kanyang buong katawan. Muli, nabalik sa kanyang isipan ang imahe ni Andrea habang lasing na lasing itong nagsasayaw sa harapan niya. Peste, gusto ko siyang hagkan at hawakan at muli itong saluhan na para bang wala ng bukas.
Ngunit tumututol ang utak niya. Ayaw na niyang masyadong masanay sa presensyang idinudulot ng babaeng to sa kanyang sensasyon. Dahil sa totoo lang, ilang gabi na siyang hindi pa napatulog na mga isipin yun. Ngunit ang hirap pigilan ng pag-iinit ng kanyang katawan. Pakiramdam niya sinisindihan siya sa sobrang kagustuhang nararamdaman para kay Andrea. Kahit paulit-ulit niyang murahin ang kanyang sarili, parang mas malakas ang tawag ng kanyang pangailangan. Saktong ang pagpihit niya paharap dito, pumihit din to paharap sa kanya at nagsalubong tuloy ang kanilang mga mata. At kagaya niya nakita niya sa mga mata nito ang pananabik, ang pangailangan kanina pa niyang gustong ibigay. Di na siya nakatiis pa, hinaplos niya ang mukha nito. Napasinghap ito. Tuluyan niya nang di napansin ang sinasabi ng utak niya. Ngayong gabi muli siyang magiging marupok. Kagad niyang hinagkan ang labi nito. Marami na rin naman siyang nahagkan. Ngunit bakit parang ang mga labi nito nag-iiwan ng napakalalim na marka sa puso niya na para siyang mababaliw na hindi niya maintindihan. Sa tuwing kinukuha niya mga labing yon, pansamantala niyang nakakalimutan ang lahat as if tinatangay siya sa ibang dimensyon. Andrea's POV. Bakit pa parang nangihina siya kapag kaharap na niya si Nathan na para bang lahat ng sama ng loob na nararamdaman niya para dito ay naglalaho? Ipinangako niya sa sarili, hindi na siya maging marupok, na hindi niya na ibibigay ang sarili niya sa lalaking to. Hanggat hindi nagbabago ang turing nito sa kanya. And yet, mukhang di na naman niya yun mapapanindigan sa ngayon. Paulit-ulit niyang minumurang kanyang sarili dahil daig pa niya isang babaeng bayaran kapag sinasaluhan na siya ni Nathan, and yet, hindi niya kaya magpakatatag. Nagiging marupok siya sa isang iglap. Isang haggan lang nito, mawawala ng lahat ng dinaramdam niya. Buong puso, buong pagmamahal niyang tinugon ang mainit itong haggan, kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Hindi siya magsasawang mahalin ang lalaking to. Hindi hihinto sa pagtibok ang puso niya para dito. Napasinghap siya na igiya siya nito paupo sa harapan nito, habang unti-unti nitong inaalis ang suot niyang nightgown. Tahimik lamang siya habang pinapanood ng asawa sa ginagawa nito. Lahat yata handa niyang gawin, makita lamang niya itong masaya sa piling niya. Maya-maya pa sinimulan na siyang dalhin ni Nathan sa kaluwalhatian at ganoon din nga ang ginawa niya rito. Isang mainit na laban ang ginawa nila hanggang sa sabay nilang naabot ang sukdulan. Nabalik sa katahimikan ng kwarto pagkatapos silang magsara na para bang wala nang ni isang gustong magsalita. Nang subukan niyang yumakap dito, ipirik silang yon ni Nathan saka tumalikod sa kanya. Nakagat niya ibabang labi. Paulit-ulit na lang na ganito ang kanilang sitwasyon. Pagkatapos siya nitong saluhan, nagbimistura na naman siyang isang basahan na hindi na nito kailangan. Tama nga bang pinapayagan niyang paulit-ulit siyang tratuhin ni Nathan ng ganito? Masama ang loob na bumangon siya at isa-isang dinampot ang kanyang mga damit na nagkalat sa sahig. Tahimik niyang sinuot ang mga yon, tsaka lumabas ng kwarto. Pagpasok niya sa kusina, inabutan niyang mommy niya na tahimik na umiiyak doon. Mommy? Namamaga ang mga matang nag-angat to ng muka. Kitang-kita niyang paghihirap ng kalooban ng ina. Pigil ang mga luha na payakap siya rito. I'm alright, ma. Kakayanin ko to. Pagbibigay assurance niya sa ina dahil alam niyang dito makatulog sa labis sa pag-iisip. Napapamura tuloy siya sa kanyang sarili. Bakit ba nasabi-sabi pa niya sa ina ang problema niya? Hindi ko kaya makita ka nasasaktan, anak. Halos pabulong lang nasabi nito sa kanya. Hayaan mong kausapin ko si Nathan. Babawiin na kita sa kanya? No, ma. Matigas ang tonong sabi niya sa ina. Please, ma. Hayaan niyo na lamang ayusin ko to, please. Pero anak, tumututo lang ang nito. Pinahid niya ang mga luha nito, saka pilit ng ngumiti. Nararamdaman ko, may pag-asa pang maayos ang lahat. Mommy, hayaan niyo muna ako dito, okay? And please, wala ka ibang pagsasabihan tungkol dito. Muli ay panghingi niya ng assurance sa ina. Bagamat nag-aalangan, napilitan na lamang itong tumango. Sasama ka na ba sa kanya pabalik ng Maynila? Bakit di ka na lang magpaiwan dito? Mommy, the mere fact na sinundo niya ako, ibig sabihin, kahit pa paano mahalaga pa rin ako sa kanya. Napasimangot ang matanda. Mahalaga? Or hindi lang matanggap ng pride niya na umalis ka nang di nagpapaalam? Baka mamaya saktan ka nun kapag nakabalik na kayo ng Maynila. Kapag ginawa niya yon, ako mismo ang kusang bibitaw. Mommy, pero as long as di niya naman ako pinagbubuhatan ng kamay, nandito pa rin ako para sa kanya.
Napailing ito. Hindi ko alam kung paano kang nahulog ng labi sa lalaking yon. Kung ako lang talagang masusunod, pabawiin na kita sa kanya. Kinaumagahan. Walang kibo ang mommy niya na magpaalam siya sa mga to. Alam niya masama ang loob nito dahil sumama pa rin siya kay Nathan, pabalik ng Maynila. Kagabi na mag-usap sila, panay ang pakiusap ito sa kanya na dumuon na muna siya sa Santa Teresita. Ngunit sinunod pa rin niya ang kagustuhan ni Nathan. Tahimik na tahimik lamang siya habang binabagtas ang daan patungo sa Maynila. Gayon din naman sa Nathan. Wala itong imik habang nakasandal. Tinikit niya ang mga mata. Pinilit na lang makatulog dahil halos di na siya nakatulog kagabi pagkatapos silang magsalo. Gustong gusto ng mga mata niyang magpahinga, ngunit naglalakbay ang diwa niya. Napakaraming tanong ang naglalaro sa utak niya. Ang sabi ng mommy niya, makipaghiwalay na raw siya kay Nathan. Huwag raw siyang papayagang apihin siya nito at abusuhin. Kung meron pa raw natitirang respeto para sa sarili niya, makipaghiwalay na raw siya. Hindi niya alam kung ano ang kanyang gagawin. Nagtatalo ang kanyang puso at ang kanyang utak. Ayaw niya raw tong sukuan, ngunit may katwiran din naman ng mommy niya. Bakit niya ipagpipilitan ang sarili niya sa lalaki wala namang pagmamahal sa kanya? Nag-aaksaya lamang siya ng panahon dito? Nathan's POV. Ayoko lang ulitin mo pa yon, sabi ni Nathan kay Andrea nang makarating sila sa bahay. Ayokong basta ka na lang aalis nang di nagpapaalam. Di siya sinagot ni Andrea sa halip. Tahimik lang tong pumasok sa loob ng kwarto nito. Naiinis na napahilamos siya ng mukha. Ayaw niya ng ganito na hindi niya alam kung ano ang tumatakbo sa isipan nito.